Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Biyernes sa ating komunidad, pinipresenta natin ang mga pinagdaraanan natin sa buhay sa Kanya. Ngunit ngayon, nasa panahon tayo ng tagumpay, ng pagkabuhay. Ibig sabihin, mapapalitan ng ating mga luha ng ngiti. Ang hapis, magiging luwalhati. Ginugunita po natin ngayon si Santa Catalina ng Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Kanyang minumungkahi sa atin na maging malapit tayo. Patibayin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Palalimin ang ating espiritualidad. At 3 araw, nasa ating dambana, nasa ating simbahan ng Birhen ng Antipolo. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay bago ang engranding festibidad sa buwan ng Mayo sa Antipolo. Kapiling natin siya ng ilang araw. Pinagpala tayo. Kapayapaan sa tahanan. At ang buhay nating paglalakbay, iwas sa sakuna, iwas sa aksidente, iwas sa trahedya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa sa mahal mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Jesucristo, si Santa Catalina, ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin niyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walaang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan niyo sila. Kung ang kanilang panukala o pinagpupunyaging ito'y mula sa tao,
ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi nyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod siya sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Magsitayo. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na pong halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres,
na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay, na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humingit kumulang 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na itong propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabuluran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po. Ngayong Biyernes na lumalapit tayo sa Kanya, dinadala ang ating mga pinagdaraanan. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na muling nabuhay Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Magbahagi lang po ko ng 3 bagay: pagkabuhay, Eucharistia at ukol sa mahal na Birhing Maria, kung maari po. Palalimin natin ang ating apresyasyon. Lagi tayong mabighani sa pagkabuhay ng Panginoon. Alam ko po, mahirap ang buhay. Napakadami natin. Nanggaling pa tayo sa malayong lugar at gumising ng maaga. Dinadala natin sa Kanya ang ating Panginoon, tulungan niyo po ako. Malalim po. Wala na akong makakapitan kung di kayo. Si Jesus, ang poong Senyor, nagbibigay sa atin, nagkakaloob sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay. Ang ating talo, ang ating bigo, ang ating pagkaipit sa mga nagpapasakit sa ating ulo at puso, mapapalitan ng panalo, mapapalitan ng pagwawagi, mapapalitan ng tagumpay, ng pagkabuhay. Kayo po, patatagin ang pamilya. Tayo po, bumubuo po tayo ng isang komunidad. Sabi nga ni San Agustin, tayo'y bayan ng pagkabuhay at ang awit natin ay Alleluia. May pag-asa. Kumapit lamang tayo. Huwag tayo mawalan ng loob. Kahit na bagano, kadesperado, komplikado, kalunos-lunos ang ating kalagayan, ang pagkabuhay. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, gawa, ito po gawa ng mga apostol. Nasa panahon tayo ng pagkabuhay. Iba na! Dati si Pedro, duwag. Sino ba ako? From the province. Probinsyano ako. Sino ako upang magsalita sa mga matataas na tao?
at siya'y naduduwag, nangihina. Siya na lang. Pwede na akong pasunod-sunod dyan. Dahil sa pagkabuhay, na bago na ang duwag na Pedro, naging matapang siya. Hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, kung hindi dahil sa Espiritu Santo na kaloob ng pagkabuhay. Kaya nga, dati yung punto ng lakas niya hanggang Sanhedrin na lang. Panginoon, susunod ako sa inyo. Pero nung nando na sa bahay ni Caiaphas, nako, nanghinaan siya. Di ba kasama ka niya? Hindi. Ngayon, dahil sa pagkabuhay, hindi na maaari yung dating kinagawian. Nasaktan ko si Jesus. Tinatwa ko siya ng ilang beses. Ngayon, makabawi naman ako. Gumawa naman ako ng reparasyon. Ipakita ko naman na kaibigan ko siya. Kaya nga, kung sinusubaybayan po natin, yung mga masasamang tao, sumasama pa, pinapatay na nila si Jesus. Ngayon, gusto nilang patayin pati apostoles. Patahimikin sila. Iligpit sila. Dito, yung una pagbasa, nagdidiskusyon yung mga miyembro ng Sanhedrin kung ano gagawin nila. Mga pakana, manipulasyon, maniobra. Pero tayo, ng kadiliman, ng kaitiman, maging dalisay tayo. Sa kabutihan, maging matapang, ipahayag natin, kami ang mga hindi karapat-dapat na alagad, pero nagpapatotoo. Si Kristo kasi hindi nagpakita sa lahat. Ginagamit kami. At kami, instrumento lamang. Kaya nga, pagkabuhay, misteryo, baguhin natin ang ating buhay ayon sa pagkabuhay. Yan ang pag-asa natin. Hindi na pwede yung dating kinagawian. Eucharistia. Sa Ebanghelyo ni San Juan na napakalalim, nandun tayo, pumapasok tayo sa ika-6 na kabanata, yung tungkol sa diskurso ng tinapay ng buhay. Napakadaming mga tao, libo-libo, punong-puno. Tinanong niya yung mga alagad, pwede ba natin pakainin? Tugon ng mga alagad. Alam niyo ba, may budget ba dyan? May pera ba dyan? Yung isa naman, nakita yung mukha ni Jesus. Meron dito, ilang tinapay at isda, pero sapat ba ba yan? Ayan ang tugon nila. Si Jesus, alam naman natin ang nangyari. Mula sa kaunti na isda at tinapay, tumingala sa langit sa kanyang ama, nagpasalamat at pinaghati-hati niya yun at ibinigay sa mga tao. Ito ang Eucharistia. At yung mga tao, kababalaghan. Problema natin, gutom. Problema ng mga naghahanap buhay sa inyo, maglagay ng pagkain 3 beses sa hapag ng inyong misis at saka mga anak. Gutom, pagkain. Malalakas pang kumain. Hindi po ba? Nako, gumawa ng kababalagan si Jesus. Aba, hindi na tayo magtatrabaho. Huwag na natin ito paalisin. Wala na tayong problema sa buhay. Kaya si Jesus, ipinakita niya, pinatikim niya. Hindi lang pinatikim, pinabusog. Sabi ni Jesus, hindi ako panadero dito. Magtatrabaho kayo, pero ito'y senyales ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang kamatayan matatalo, gutom, kabusugan. Bonda tayo. Busog na busog tayo, may sobra pa.
Sana ganito na lang tayo araw-araw. Yang karanasan yan, tinuturo ang Eucharistia. Nandito tayo bilang nananampalataya. Sabi ni Jesus kay Tomas, pinagpala ang mga hindi nakakita at naniniwala. Ito, may pari kaninang alas 4, may pari kaninang alas 5, ngayon ako alas 6 at may ubispong alas 7. Baka, ito na naman, iba't iba mga pari, ito ang aking katawan, ito ang kalis ng aking dugo. Limitado kami, tao kami, may kakulangan kami. Alam nyo yan. Baka napapansin nyo lang yung pagkatao kahina namin. Pero, ang unang Kristiyanong komunidad, paano nila nakilala si Jesus? Sa paghahati ng tinapay. Kanina sinabi ko, si Jesus yan. Nung mga apostol, nung hinati na yung tinapay, nagpasalamat, ibinigay, si Jesus yan. Hindi lang si Jesus noon, hindi lang si Jesus sa langit. Kailangan po ba magpakita si Jesus sa harap mo? Ako si Jesus. Tingnan mo yung aking mga sugat, yung tagiliran ko, pati pa ako. Araw-araw, nandyan si Jesus. Tunay, totoo, talaga. Sa paghahati ng tinapay. Gising tayo. Huwag na tayong papungas-pungas pa. Buksan mo yung mata mo, idilat mo. Si Jesus, nasa misa. Purihin, sambahin, mahalin, kaibiganin. Pagkabuhay, Eucharistia at huling babahagi ko, mahal na Birheng Maria. Kahapon, tinanggap natin ang mahal na Birhen. Kagabi may prosesyon pa tayo sa mga sulok-sulok, kali at iskinita ng Quiapo. Alam nyo ba, baka hindi natin alam ang kahalagahan ng nangyayari dito, katulad ng Eucharistia. Ang mahal na nanay natin. Alam nyo ba yung kapayapaan sa tahanan? Sa mga magulo ang bahay, kinukumplika natin ang ating mga kasalanang pinipili upang masira dahil sa layaw mo, dahil sa kapritsyon mo, sinisira mo ang tahanan. Tingnan mo. Huwag na natin piliin ang kasalanan. Ang mahal na Birhen, hanggat maaari, hindi mabuwag, hindi gumunaw, hindi masira ang tahanan. Birhen ng kapayapaan. Hindi impyerno ang loob ng bahay kung hindi pagbibigayan, pag-unawaan, kapatawaran, Kristiyanong pamumuhay. Birhen ng kapayapaan at huling punto na lang, mabuting paglalakbay. Maraming balita, sakuna, trahedya, banggaan, aksidente. Magdasal naman tayo. Alam niyo ba, galing lang ako sa orthopedic. Yung mga aksidente sa motorsiklo, bali-bali ang buto. Father, tulungan niyo naman kami. At marami pa mas grabing kaso. Sige po, May nanay na nagdadasal para sa tahanan natin. Alam niya, ma-aksidente na. Pasalamat tayo na iwasan natin ang mga ganong sakuna. Sige na po, Eucharistia, pagkabuhay, mahal na Birhen. Sa tulong ni Maria, Birhen ng Antipolo ni San Jose at ni Santa Catalina ng Siena Santa para sa araw na ito. Nawa po, ang ating mga tahanan
ay mga lugar ng kapayapaan kung saan naghahari ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na imapagkakaloob niya sa atin. Tugon po natin, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo. At maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampi ng tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos
birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santa Catalina ng Siena, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y ngunit na buhay, magdiwang haleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay laksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kaniyang krus ay tagumpay. Magalang ka, O Maria, mabuhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina.
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang sa pag-iiral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailihan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.